kaiba si Tatay Digong. Siya po may pinakamaraming nagawa na infrastructure project. Kahit pa po yung tatay, hindi po napantayan si Tatay Digong. Kasi 20 years, kahit po 20 years, dinaig po ni Tatay Digong ng 6 years. Alam niyo po kung bakit? Sa right of way pa lang, palpak na po yung mga politiko. Si Tatay Digong, hindi niya problema yung right of way. Sinabi yan nung nagsasabi po, mahilig mag-claim nung araw yung mga fans club ni Noynoy Aquino. Ganito dialogue nila, di ba? Tinuloy lang naman ni Digong yung proyekto ni Noynoy. Ang tanong ko, 6 na taon si Pinoy, 6 na taon din si Digong. Bakit maraming nasimulan si Digong at natapos? Si Pinoy, halos walang napatapos. Alam nyo, sinagot yan ni Mark Villar nung siya po ay DPWH na. Kasi sa right of way pa lang, hindi na sila umuusad. Correct, tama kayo. Nasimulan ni Pinoy, konti lang po yan. Pero lahat ng nasimulan ni Pinoy, natapos ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, marami siyang nasimulan at natapos niya. Pinakamagandang halimbawa, yung CCLEX sa Cebu. Yan po ang katotohanan. Saan po nagkatalo? Sa right of way. Bakit po? Dahil po, may takot po yung mga negosyante kay Tatay Digong. Di ba? Sa totoo lang, yung takot po na maganda epekto. Hindi po yung takot na sumusunod dahil takot. Dahil alam po ng mga negosyante, yung may may-ari ng lupain, putya, hindi basta-basta to si Digong. Ano ba, hindi mo ba ibebenta yung lupa mo? Dadaanan ng train yan. Dadaan ng highway dyan. Hindi mo ba ibebenta yan? Ibebenta po, para po sa bayan. Alam niyo yun? Ganun po yung leadership na na-establish ni Tatay Digong. Kaya hindi po totoo na sinuwerte lang si Digong. Hindi po siya sinuwerte. No? Yung pagkuha pa lang ng mga pondo para dito sa mga proyekto na to, kay Tatay Digong na yan. Yung pagtutuloy ng mga proyekto na hindi natapos ni Pinoy, kay Tatay Digong po yan dahil magaling po na Pangulo. Hindi niya po ganong problema yung mga right of way. Maaaring sabihin nyo na nakakatakot kasi si Tatay Digong. Di ba? Pero ang epekto nun, nakakatakot in good way. Bibigay yung mga may-ari ng lupain, putya, mahirap na. Mahirap kalaban si Digong. Di ba? Yan ang magagandang takot. Yung may takot. Parang yung sinasabi natin, may takot tayo sa Diyos. Ganon din po. May takot yung mga tao kay Digong. Pero hindi po dahil takot na. Alam nyo na ibig ko sabihin. Okay. Yan yun. 4 na taon kayo. Right of way lang pala problema nyo dyan sa LRT extension. Hindi nyo nagawa ng paraan? Ano pa tawag natin dyan? Mahinang mga nilalang. Ngayon, isa-isahin po natin. Yung mga sagot po ni BP Sara, eto na po. Kapit lang kayo. Doon po sa pagbabanta, di umano, ni BP Sara, sa buhay, ni BBM at ng kanyang may bahay at ng kanyang pinsan. Ang sagot po nila dyan, yan po ay freedom of speech. Magagaling po itong mga abogado, kaya ito pong mga kalaban, talagang kakainin talaga ng buhay. Batas-batas po ang pinag-uusapan dito, hindi po bura yung Ayun pala, no? Kasi masyadong anong tawag dyan? Ayan. Freedom of speech. Buti naman na nasasagot na ngayon kasi siyempre, sumagot po si BP Sara, sabi nila hindi raw sumasagot. Ngayon, nung nakita na ng mga press, pinapresent nila yung sagot. Ayan. Okay. The camp of Vice President Sara Duterte invoke freedom of expression, the confidentiality. Yan muna. Freedom of expression dun po sa article of impeachment na may pagbabanta daw. Okay. Ito po ang sabi ng GMA. On the threat supposedly made in a live video in November 2024 against President Ferdinand Bongbong Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos and then Speaker Martin Romualdez, where Duterte's camp said respondent merely exercise constitutionally protected speech in opposition to the policies, conduct, actuations, and overreach of the current administration. So freedom of speech po pala yun. Ayon po dito sa mga abogado. Freedom of expression is accorded with primacy and high esteem in our jurisdiction as it is a fundamental postulate of our constitutional systems. It applies not only to those who are favorably received, but also to those that offend, shock, or disturb. Yan po nakalagay po sa konstitusyon yan. Poprotektahan ka kahit yung pagsasalita mo, kahit na ang mga sinabi mo ay naka-offend, naka-shock, at naka-disturb. Yan po ang nakalagay po sa ating batas. Yung freedom of speech po, kahit po ikaw ay nakaka-offend, kahit very shocking, at kahit po hindi ka mapapakali pag napakinggan mo yung aking speech, poprotektahan pa rin yung speech ko. Sagot pa nila. No proof was shown that respondent actually contracted an assassin to kill the President, First Lady, and the Speaker. So wala pong pruweba na pinapakita yung mga nag-aakusa na si BP Sara po ay mayroong assassin na kinontak. So dalawa pong bagay yung sagot nila. Kaya hindi po totoo na hindi sumagot si BP Sara. Ano po ang tawag sa mga nagsabing hindi sumagot si BP Sara? Sinungaling. Yan, punto per punto yan. Ito kasi inuuna nila nagbanta raw. Hindi po pagbabantayan, freedom of speech yan. Parang yung sinasabi po ni masakit lang pakinggan, masama lang po pakinggan. Regardless, masama yung man yan pakinggan, pinoprotektahan ka. Basta wag ka lang gagawa ng
karumalduma. Kumbaga, hindi ka lang gagawa ng aksyon na lalabag sa batas. Pero yung sinasabi mo lang, halimbawa, nagiinuman kayo. Parang itwist lang natin yung konti yung sinabi ni sino yung congressman na taga Quezon City tungkol kay Ann Curtis. Halimbawa, nagkwentuhan kayo. Pre, nakainom ka na. Pre, pag nakipag-inuman sa atin si Ann Curtis, alam mo na, ako unang titikim. Masama pong ano yan. Masama pong pakinggan. Pero, may mga kondisyon yun, di ba? Pag nakipag-inuman sa amin, puti, makikipag-inuman ba si Ann Curtis? Yun po yung punto ron eh. Pag ako, ginurgur, may nakausap na ako na gurgurin. Pag nakipag-inuman sa akin yan, si Ann Curtis, yari sa akin yan. Yung mga salitaan ganun, huhulihin ka ba dahil sinabi mo yun? Pangarap mo yun. So, eto po yung nakakalimutan natin eh. Hindi po si BP Sara, kaya po sila galit na galit eh. Hindi po si BP Sara yung magpo-prove, o hindi po siya yung magpapatunay tungkol sa assassin. Kayo, na nagbibintang. Pinagbibintangan nyo na pinagbantaan yung buhay. Di, ilabas nyo yung assassin na kinontak ni BP Sara. Hindi si BP Sara. Kaya dyan sila sakit na sakit eh. Okay. Ikalawa, ano pa ang mga sinabi? Yun pong, yan na po yung sa assassin, di ba? Okay, ano pa? At ito, yan po, yung sa Bank Records and Anti-Money Laundering Council Reports. Yan. The camp of Vice President Sara Duterte invoke freedom of expression, confidentiality of bank records and anti-money laundering council reports, and the lack of sufficient evidence in answering the 4 articles of impeachments against her point by point. Yan. Okay. Kaya, pinadidismiss po ni BP Sara. Wala naman pong sinasabi yung COA na nagnakaw si BP Sara eh. Di ba? Sino po ang magsasabi na mali ang paggamit ng government fund, COA? Sinabi po ba ng COA na magnanakaw si BP Sara? May corruption sa ginawa ni BP Sara, confidential fund? Wala. Kaya nga nila pinanghahawakan si Mary Grace Piatos. Kaya sinasabi nila na testigo namin si Mary Grace Piatos. Ngayon, ang gagawin po nila dyan, dahil hindi lalabas si Mary Grace Piatos, mag-iiwan na naman sila ng bangko. Sasabihin na naman nila, ito po ang bangko ni Mary Grace Piatos. O, Mary Grace Piatos, asan ka? Multo po ang kakausapin nila. Pag hindi po sumagot, kita nyo na po, wala po talaga Mary Grace Piatos. O, di ba? Isa pa. Ito po, sinabi nila na yung sinapak ni BP Sara, kukunin nila ng testigo. Pahiya na naman sila dito. Oh, yan po, report ng COA at AMLAC. Ano po ba ang report ng COA? Sinabi ba ng COA with finality, magnanakaw si BP Sara? Hindi. May pinasosoli lang sa kanya. Oh, may pinaaayos ng mga papeles. Hindi pa kasi final. Alam niyo po, kami po, dati akong pumipirma dyan. Pag nagkaroon ka ng notice of disallowance, aayusin mo pa yan. Kung ano yung mga kulang mo, bakit ka may notice of disallowance? May kulang ka ng pirma, may kulang ka ng picture, may kulang ka. Ganun lang po yan. Minalaki lang nila. Di ba? Normal lang po yung notice of disallowance. Pag naayos mo pa, anong gagawin mo ba dong pag may notice of disallowance? Ayusin mo po kung ano yung mga kulang na papeles. Kasi, ino-notice ka, disallowed to. Kasi, kulang ka ng papeles eh. Bakit ka bibili ng kokongban? Ganun po yan. Di ka naman makukulong dyan eh. Papabayaran lang nga sa'yo yan eh. Di ba? Kung talagang dumating na yung panahon na ano, babayaran mo lang yan. Kasi nga, notice of disallowance, mali ka lang. Hindi sinabi na ninakaw mo. Mali ka lang ng pagbili. Bakit ka bibili? Ang dami nyo ng printer. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ganun po yun eh. May need ka ba na bumili nito? Yun lang po yun eh. Maliit na bagay, pero palalakihin po nila. Kasi nga wala sila may kaso kay BP Sara. Oh. Ngayon, ano pa isa? AMLAC. Gusto po nilang ipakita na ano, di ba? Gusto nila ipakita na si BP Sara ay malaki po yung pera dahil sa transaksyon. Lahat na po nakakaunawa na iba yung transaksyon sa pera mo. Lahat na po nagpaliwanag niyan. Hindi ko na ulitin yung paliwanag. Eto na lang po. Si Martin Romualdez, pinahold yung pera sa AMLAC. Pinahold ng AMLAC yung pera niya, di ba? Bakit? Kasi merong hinihinala na may krimen na naganap na pagnanakaw. Tanong, pinahold na po ba ng AMLAC yung kanyang ano? Pinahold na po ba ng AMLAC yun pong kayamanan ni BP Sara? Meron na po ba? Wala. Paanong sasabihin ninyo na may kahina-hinalang unexplained wealth? O, yan pang unexplained wealth. Ito po paliwanag nila dyan ni BP Sara sa unexplained wealth.
Hindi, tapusin muna natin tong ano, tapusin muna natin rito sa, para matapos na po to si Sheriff. Yung kasi kay Sheriff, yung sinapak po ni BP Sara, sabi niya, Sheriff, umapila, wag na siyang idamay sa pamumulitika. Please do not involve me in any partisan political matters. So naniniwala po tong Sheriff na ito po ay pamumulitika lang. Yung pagsasampa ng kasong impeachment kay BP Sara, pamumulitika lang. Kaya ang sabi niya, wag na siyang idamay. Ngayon, hindi po pumapayag itong kampo ng prosecution. Ang sabi po ng prosecution, particular ito si Adjong, sabi ni Adjong, okay, asan na ba yung sinabi ni Adjong? Ito po, Adjong, iginiit na hindi si ex-sheriff Abby Andres kundi ang impeachment court ang magpapasya kung kinakailangan siyang tumistigo. Okay. What I'm trying to say is that the court is actually non-partisan venue to discuss accountability mechanism. Bakit ba nila ipinipilit na patistiguhin si yung sinapak na sheriff? Totoo po, sinapak yan ni BP Sara. Pero kailan niya sinapak? Nung vice president ba siya? Hindi. Kailan niya sinapak? Nung siya po ay mayor. Para saan? Bakit nila kinukuha? Yan. Para po ipakita na may tendency na maging violente si BP Sara. May tendency siyang maging violente. I-establish daw nila na may tendency na si BP Sara ay maging violente. Kaya nila i-presento. Ang tendency po, hindi po yan kaso. Tendency lang nga eh. Di ba? Halimbawa po ako, mahilig po ako magbiro ng, di ba, yung mga gatas ng ina. Gusto ko po makita yung mga lalagyan ng gatas ng ina. So ako po, may tendency po ako maging manyakol. Di po ba? Pero hanggat wala akong aksyon, hindi niyo po ako po pwede nakasuhan dahil lang sa tendency. Tendency lang yan eh. Inuugnay nila. Kaya kung may tendency maging violente si BP Sara, kaya niya pong magplano para ipatigok yung presidente at saka yung first lady. Doon po yung hugot nun eh. Kaya nila. Hindi po ganyan ang pagkikrimen. Ang pagkikrimen po, hindi po, ikaw mukha kang kriminal. Kaduda-duda yung mukha mo. May tendency kang makagawa ng krimen. Ikukulong ka na namin kasi mukha kang kriminal. Hindi po pwede yun. Dapat gumawa muna siya ng krimen. Bago mo siya ipakulong. Bago mo siya sampahan ng kaso. Dito po kay BP Sara, wala naman po siyang krimen na ginagawa. Pero sa tingin nila may tendency, kaya nga nila iharap si sheriff eh. Para patunayan nila may tendency maging violente. Okay lang po ako riyan. Kung ang iharap niyo po, noong 2022, iharap niyo sinipa ni BP Sara. 2023, kung iharap niyo po yung tinadyakan ni BP Sara noong 2022, yung sinakal ni BP Sara noong 2023, yung binatukan ni BP Sara noong 2024, yung hinedlock ni BP Sara noong 2025. Yan, para po masabi na meron pong violent streak ito si BP Sara. 20 ano pa ba yun? 2018 pa yata nung sinapak niya yung sheriff. 2017 o 2018. Hindi po ubra yun. Sino pa po ang ibang sinapak ni BP Sara? Lalo na nung vice president siya. Wala. Hindi po ubra na nung 2011. 2011. 15 years ago. 15 years ago. Nung nanapak si BP Sara. Papatanggal nyo siya nung siya vice president ngayon, 2026. Yung krimen na binibintang nyo, 15 years ago. Kalokohan, di ba? Isa pa. Yung sa natatagong yaman, yung hindi maipaliwanag na yaman. May sagot din po dyan si BP Sara. Yung kampo ni BP Sara. Sabi po ni BP Sara, kaya po ipinapasok yung yaman, ito. Isinama, umano sa impeachment complaint ang mga ari-arian at net worth ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio upang palubuhin ang kabuang net worth ng Vice President at palabasing may unexplained wealth ito. Di ba? Totoo yan. So sinasabi nila, ito ang kayamanan, kaya po nila gustong ipakita noong 2007 pa eh. 2007, kung di ako nagkakamali, Vice Mayor si BP Sara. Gusto nila mula Vice Mayor, ipakita po. Tapos sinama nila yung pera ni Mans Carpio. Tandaan po ninyo, negosyante si Mans Carpio. Akala ko nga yun, negosyo nila, ano lang eh. Yun pong, yung law firm lang. Hindi po pala, napakarami pala, di ba? Ang dami po nila negosyo, inisa-isa po yan nila Chua eh. Inisa-isa yung negosyo. So, ibig sabihin, kung maraming negosyo, malaki rin po yung chance na kumita yung negosyong ito. Kung kumikita po yung negosyo, talagang lalaki po yung pera ng tao. Ako nga, hindi negosyante. Nakabili po ako, umutang ako sa Pag-ibig nung bagong tao pa lang ako. Yung una naming house and lot. Kala mo marami, isa lang pala ang aking house and lot. Yung unang bahay ko na nabili sa akin, inutang sa Pag-ibig, 30 years to pay. Batang-bata ako noon eh. Ang kabuang halaga lang noon, 303,000. Ngayon po,
Yung kung kumpara nyo po sa mga naibenta ng mga kapitbahay namin, siguro mga 6 million kung may ibebenta yun. Ilang libong porsyento ang tinaas po nung mula 300, 3,000. Ngayon, 6 million na. Di ba? Ganyan po yung gusto nilang palabasin. Mula 2007 para malaking hakbang. Okay, ano sabi nila? Sinama nyo yung kay Man Scarpio. Wala naman kayo sinabing illegal na ginagawa si Man Scarpio. Isinama nyo yung kita ng mga negosyo ni Man Scarpio, yung kabuang pera ni Man Scarpio, para kunwari, mayroong unexplained wealth. Alam niyo po, ang unexplained wealth, mula po rito sa mga ano po, nakaraang hearing, ang unexplained wealth po, may mansion ka. Naalala ko si Binay niyan, meron pang helicopter pa nun, wala pa yung drone. Kuha sa helicopter, may mansion. Sa hearing, sinasabi kay Binay daw yun. Kahit hindi na napatunayan, wasak na si Binay.